Mga makahulugang tingin ang pinagpipilitan ni na Annette at Liza, kasabay na mapano yung ngiti ni Romina. I would like to take this opportunity to say thank you to all of you. As this moment I am so overwhelmed for Kesha's improvement. Higit kay Romina dahil sa tulong at inspirasyon para makonvince si Kesha. Anit tong muling tumingin sa dalaga. Romina! For the first time he called me by my name. Parang nanalo sa lotong sigaw ng isip ng dalaga. Ito naman ang unang pagkakataon na tinawag siya sa first name. Ate Romina is my angel. Singit ni Kesha. Salamat iha. Ani din ni Manang Lydia. Walang anuman po. Ginawa ko lang kung ano makakaya ko at syempre, si Kesha pa rin ang tunay na matapang. Nakangiting baling niya sa lahat. Okay, can we start to eat? Masayang tanong ng binata. Simulan na, sir. Pakengkoy na wika ni Annette. Pwedeng magkamay tayo kasi mas masarap magkamay kapag ganitong parang picnic. Suggestion ni Liza. Ang tanong, lahat ba marunong magkamay? Nangingiting bumaling to sa katabing dalaga. Naku, ako pa. Oo naman. Tila nawala ang pagkailang na sagot ni Romina. Ay, how about me? Tanong ni Kesha. Don't worry, baby girl. Tuturuan ka namin ni Ate Liza, ani Annette. Simulan na, hudyat ni Manang Lydia. Habang nakain, hindi maiwasang pansinin ang paraan ng pagkakamay ni Marco. Halatang di sanay kaya't naging tampulan to ng biruan. Ikaw pala tong di marunong eh. Nakangising tukso ni Romina sa katabi. Marunong kaya ako? Ayaw pumayag ng binata at tumampot ng kanin upang isubo. Ngunit bago pa makarating sa bibig nito, ilang piraso na lang kaning hawak dahil naglalaglagan na. Marunong pala ha? Sabay hagik-hik ng dalaga na sinabayan pa ng lahat. Nako Marco, umamin ka na. Hindi ka marunong. Pangbubuking ni Manang Lydia. Si Manang talaga binuking ako. Nakangusong wika ng binata kaya't lalo naging maingay dahil sa masasayang tawanan at biroan. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ni Romina na mga sandaling iyon. Ito ang isa sa mga pangarap niya mula ng sariling pamilya na hindi nangyari hanggang sa mawala na lang ang ina. Bigla'y nakadama siya ng pananabik na makasama ang lola at ang kapatid. Nasa kalagitnaan sila na masayang hapunan nang may mag-doorbell. Sino naman kaya yan? Ani Manang Lydia. Ako nang magbubukas. Mabilis tumayo si Liza. Pagbalik nito nakasimangot ang dalaga. Habang nakasunod sa likuran nito ang hindi nasahang panauhin. Good evening, darling. Halos mapunit na ang labi ni Chrissy habang papalapit sa binata. Oh my God! You're eating using your hands? Eksahiradang napatutup pa to ng bibig. This is nice. Why don't you try it? Ani Kesha na tila inaasar pa si Chrissy. Ew! No way! Bakit kasama niyo mga kasambahay na kumakain? Pagmamaldita nito. What's wrong about this, Chrissy? This is fun and nice. Kaswal na wika ng binata at muling tinuon ang paningin sa kinakain. Parang kulang yata. Nasaan ang babaeng unggoy? Sarkasikong tukoy nito kay Hermie. Para nag-alsahan ng mga balahibo ni Romina pagkarinig sa tinura ni Chrissy. Akmang magsasalita siya nang hawakan ni Marco ang kamay niya at marahang pinisil, kaya't napatingin siya dito. Isang tangulang sagot ng binata. And who is she? Baling nito kay Romina. Kung pwede lang magkasugat ang matatalim na tingin sa dalaga, malamang sugat-sugat na ang katawan ni Romina. Di kasi nakaligtas sa mapanuring mga mata nito ang paghawak ni Marco sa kamay ng dalaga. She is Romina Santillanes, my girlfriend. Diretsong wika ni Marco. Napalingon agad ang dalaga sa sinabi ng binata. Girlfriend? Hiyaw ng isang bahagi ng isip niya. Habang napaubo pa si Annette na sumusubo ng kanin. Nakamasid lang si Manang Lydia at agad nakuha ang ibig mangyari ng binata. What the hell are you talking about? Galit na sigaw ni Chrissy dahil sa boses ni Chrissy napalakas na animoy hihiwalay ang kaluluwa ng sinuman pag narinig ang dagundong ng tinig nito. Tuluyang naibuga ni Annette ang kanin sa bibig na sakto sa gawin ng babae. Ew! Yuck! What did you do? Galit at nandidiring pagpag nito ang damit at natalsikan ng kanin. Ay ma'am, sorry. Kasi nagulat ako, hindi ko po sinasadya. Natataranta, tinulungan ni Annette si Chrissy. Pero lalong dumikit ang mga kanin pati na ang mantika sa damit na nagwawalang babae. Dahil sa kamay ni Annette. Wag mo nga akong hawakan. Yuck! Napapangiti na lang si Romina sa nangyayari.
Nang biglang tumingin si Crazy sa dalaga. Sib ka ba? Gigil na tanong nito. Crazy, I said Romina is my girlfriend. Diretsong wika ni Marco. This can't be. No, Marco. No! Mataas ang boses na sigaw ng babae. Can you please stop shouting? Ano bang mahirap intindihin ang sinabi ko? Di nakatiis na sigaw ng dalaga. Sisigaw pa sana. Ako? Sisigaw ako kung kailan ko gusto. Galit na wika pa nito. I thought socialite ka, pero ang totoo pala palengkera ka masyado. Nangaasar na gante ni Romina. How dare you? Akmang susugod to nang tumayo at tumarang si Marco sa harapan ng dalaga. Don't you dare do some stupid action, Crazy? Matigas ang tinig ng binata. Saglit na natigilan si Crazy pagkakita sa anyo ni Marco. Fine, pero tandaan yung araw na to. Alito't nagmamarch ang tumalikod. Nang tuluyang makaalis, nagpupuyos ang babae, tsaka naman nagsalita si Romina. Sa ginawa mo, lalong lumilit ang mundo na ginagalawan. Ines na wika ng dalaga at tumayo. Lalo siyang nangangamba na mas mapapadali na ang paghanap sa kanya ng ama. Don't worry, I will fix it. But for now, let's not spoil the celebration. Seryosong tinig ng binata. Pagkaraay parang walang anumang nangyari at muling umupo ito. Tama na, iha. Ipagpatuloy na natin ang pagkain. Sabat ni Manang Lydia. Walang nagawa ang dalaga at umupo na lamang muli sa tabi ni Marco. Isang linggo matapos ang pagkakalantad ng tunay na mukha at pagkatao ng dalaga, nanatili pa rin siya sa mansyon ng binata. Normal lang lahat kahit bihirang magkita sina Marco at Romina. Dahil itong mga nakaraan ay sadyang abala si Marco. Simula rin ang huling pagpunta ni Crazy sa mansyon, hindi na rin to bumabalik pa. Habang si Kesha patuloy na nagpapagaling. Pakiramdam ni Romina para siyang bibitayin, pero walang tiyak na araw. Pati na ang mga kaibigang sina Jackie at Lina, nag-aalala dahil tinawagan niya ito upang ipaalam na paimbestigahan siya ng gwapong amo. Davao City. Hindi ito maaari. Giit na sigaw ni Doña Eiko. Doña Eiko, habang hawak ang agreement na pinirmahan ng anak mo, dahil tapos ng palugit ko akin ang plantasyon. Malumanin na sagot ni Senator Velez. Kumpadre, baka naman pwede mo akong bigyan ng extension. Pakiusap ni Zanji. Kasalukuyang nasa mansyon ng mga Santillanes si Senator Velez at si Renzo, pati na mga bodyguard nito. Di mo naman kasi hinahanap yung anak mo, Mr. Santillanes. Maangas na sabat ni Renzo. Hanggang ngayon, puspusan pa rin ang paghahanap ng mga tauhan ko sa kanya. Renzo? Muling wika ni Zanji. Renzo, iho. Nandiyan naman si Akiko, ayaw mo bang siya na lang? Ani ng senador, saka tumingin sa gawin ni Akiko katabi ni Doña Eiko. Kung makapamili at makapagsalita ka sa mga apo ko, Senador Velez, para mga damit lang sa department store? Let me remind you, gentlemen, lalo ka na, Manuel Velez, respetadong mga tao din kami. Kinikilala tinitingala kaya wag kang umasta na parang pag-aari mo ng buong pagkatao namin. Puno ng galit na wika ng Donya. Milyones ang inutang ng anak mo, Doña Eiko. May I also remind you? Pumayag siya sa agreement kaya wala kang magagawa. Kampanting umisi pa ito. Mama, let me handle this, please. Baling ni Zanji sa ina. Papa, pumapayag kang pagpilian kami ni ate? Puno ng hinanakit na sabi ni Akiko. Please, Akiko, lumabas muna kayo ng lola mo. Nahahapong tinig ng Ginoo. Hindi na kailangan, dahil aalis na rin kami. Alang-alang sa pinagsamahan natin, Zanji. Okay, I'll give you 1 month extension. Pagkatapos sa isang buwan at wala pa rin ang anak mo, pasensyahan na lang tayo dahil akin ang plantasyon. Mariing wika ng senador. Ngunit bago pa tuluyang tumalikod ang mag-ama, nilingon na ni Renzo si Akiko. Don't worry, Akiko. You are not my type. I like Romina rather than you. Isang ngisi ang ginawa nito sa dalaga. Better, Renzo. Iinom na lang ako ng lason kung ikaw lang din naman ang papakasalan ko. Sarkasikong gante ni Akiko. Parang wala lang sa binatang nakangisi pa rin. Bagkos nag-wave pa ng palad. Bastos! Ines na wika ni Akiko. Kumakabog ang dibdib ni Romina habang papasok ng opisina si Marco. Dahil nang huling pinatawag siya nito, may malaking pasabog to sa pagkatao niya. Kaya nang sinabi ni Manang Lydia na pinapatawag na naman siya ni Marco, nagsimula na naman ang pagbangon ng kakaibang kaba sa dibdib niya. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago marahang kumatok. Come in! Tinig ng binata. Pinatawag mo raw ako?
Kaswal na wika ng dalaga. Yes, Romina, take a seat. Maaliwalas na sagot ng binata. Parang nais kaligan ng dalaga dahil muli na namang tinawag siya ng binata sa unang pangalan. Sabi mo, anak na makapangyarihan tao, ang gusto ay ipakasal sa'yo ng father mo. Pwede ko bang malaman kung sino? Diretsyong nakatingin si Marco sa kanya. Palagay ko, kilala mo naman si Senator Manuel Velez at ang bunso niyang anak na si Renzo Velez ang gustong ipakasal sa akin. They are native from Davao and at the same time, personal na magkakilala ang papa ko at si Senador. Sagot ng dalaga. For what reason? I don't know. Hindi rin malinaw sa akin. Paulit-ulit ko tinatanong kay papa kung bakit bigla niya na lang ako ipapakasal sa mayabang na yon. At ang laging sinasagot niya ay para din daw sa ikabubuti ng pamilya namin at ng nakakarami. May bahid lungkot at tinig ni Romina. Di maintindihan ni Marco, pero dama niya ang lungkot ng bababanaag sa mata ng dalaga. Do you have a boyfriend? Muling tanong ng binata na nagpaangat bigla ng tingin ni Romina. I mean, may boyfriend ka ba kaya ayaw mong tanggapin ang arranged marriage mo sa anak ni Senator Velez? Paliwanag ng binata. Ngumiti ng payak ang dalaga bago umiling. Wala. When Papa decided to stay with me here for good, I did not entertain suitors. Baka madamay lang siya sa gulo at lungkot ng buhay na meron ako. Kurot noong napatitig si Marco sa dalaga. Hindi kami malaya sa mga gusto namin gawin sa buhay. Si Papa ang nagdidikta ko ng dapat namin gawin. Dalawa kami ng kapatid ko. Dagdag pa ng dalaga. Unti-unti, tila nauunawaan ng binata ang sinasabi ng kaharap. In digital age, meron ba palang kanyang magulang? Sambit ni Marco. Yes, and the living proof is my father. Mapait ng wika ni Romina. Tumatangong reaksyon ng binata pagkaraing muling nagsalita. Anyway, naniniwala ko sa'yo. Maang nanapatitig ang dalaga sa sinabi nito. Kung ano mang iba mo pang dahilan, saka ko nilang aalamin. But for now, I have a proposal for you. Proposal? Anong proposal? Ulit ni Romina. Nang magtama ang tingin nila, tila nais matunan ng dalaga sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Marry me, Romina. Taas ang wika ng binata. Halos malaglag ang panga ng dalaga pagkarinig sa mga huling kataga ni Marco. Tila nabibingi pa siya. What are you saying? Let's get married. Para hindi ka na ipilit pang pakasal ng ama mo kay Renzo? Kaswal lang na anyo ni Marco. I don't understand, sir. Nagugulumihan ang reaksyon ni Romina. Just call me Marco. Let's say binabalik ko lang ang favor na ginawa mo for Kesha and for me. Nakangiting umuputo sa harap niya. Lalo namang nagrigodon ang puso ng dalaga dahil sa pagkakangiti ng binata sa kanya. Para mas maintindihan mo, give and take ang magiging setup natin. Pag nakasal ka na sa akin, hindi ka ipapakasal ng papa mo. On my side, mawawala sa sistema ko si Crazy. Bakit kasal? Masyadong malaking pabor naman yata ang gagawin mo. Malaking tulong din ang ginawa mo para kay Kesha at utang na loob ko yun sa'yo. Pag sigurado nang hindi ka na ipipilit pa ipakasal, then let's annul our marriage. Inaarok ni Marco ang reaksyon ng dalaga. Saglit na di nakaimik si Romina. Parang di pumapasok sa isip niya lahat ng sinasabi ng binata. Ayaw mo bang bumalik sa normal mong buhay? Hindi kailangan magtago at magpanggap. Think wisely, Romina. I will give you 1 week to think about it. Muling lumapit ang binata kay Romina. Tinapik ang pisngi niya. You may go, Dr. Romina Santillanes. Isang ngiti na makalaglag bikini ang ginawad nito. Hungkag na tumayo ang dalaga habang palabas ng opisina si Marco. Napapangiti ang binata nang makaalis si Romina. You're gonna be mine. Pabaling-baling sa higaan niya si Romina ng gabing iyon. Halos hating gabi na pero di pa rin siya dalawin ng antok. Ines na ginulo niya ang buhok. Oh my, ano bang gagawin ko? Gulong-gulo ang isip niya. Nagahati ang damdamin niya ng mga oras na yon. Maraming mga katanungang umuukil-kil sa kanya. Marahang tumango ang dalaga. Nais niyang sumagap ng sariwang hangin. Bawat pagkilos niya maingat dahil kasalukuy ng tulog ang mga kasama. Humantong siya sa tabi ng malawak na swimming pool. Lumingali nga muna sa paligid pagkaray tinaas ang mahabang suot na pajama. Nakaramdam siya ng ginhawa nang mailoblob niya ang kalahating binti sa malamig na tubig. Habang mariing pinikit ang mga mata. Ilang sandali ninamnam ng dalaga ang ginhawang hatid ng malamig na tubig. Bakit di ka patulog? Wika ng tinig. Parang nalaglag ang puso ni Romina dahil sa gulat.
Ang akala niya nag-iisa siya ng mga oras na yon. Ngunit sa kung paanong nangyaring nakatayo na si Marco sa gilid niya ngayon. Sir Marco pala, sorry nagpapahangin lang ako pero aakit na rin ako. Natatarantang tumayo siya. Ngunit isang pagkakamali dahil pagtayo niya, nadulas ang paa niya. Na maagap namang sinalo siya ni Marco pero pareho silang na out of balance kaya't sabay silang bumagsak sa tubig. Hinihingal na lumutang sina Marco at Romina. Nais manigas ang dalaga na mapagtanto ang posisyon nila ng binata. Nakayapusto sa bewang niya habang otomatikong nakakapit naman ang dalawang kamay niya sa malapad nitong dibdib. Sorry, tarantang bulalas ng dalaga. Nagsisimula na mag-init ang pisngi niya dahil sa paraan ng pagtitig nito. Naligo tuloy tayo nang wala sa oras. Halos pabulong ng binata. Di mapigilan na mapatitig sa akit-akit na mukha na babaeng yakap-yakap. Ang munting tubig sa mukha nito ay lihim na umaakit sa kanya hanggang bumaba ang paningin niya sa labi nito na tila nag-aanyayang hagkan niya. Lihim na napapanunok ang binata sa nakikita. Marco? Paanas ng dalaga. Sa pagtawag nito ay lalong natukso ang binata na ilapat ang labi sa labing mapula ni Romina. Tumatama ang mainit na hininga ni Marco sa mukha ni Romina. Tila may sariling isip naman ang mga mata ni Romina at kusat tong pumikit habang naghihintay sa mainit na labi ng binata. Napangiti naman si Marco sa nakikitang reaksyon ni Romina. Talagang mas gumanda ito pag tinititigan, tila isang anghel na payapang nakapikit. Marahan at puno ng suyong nilapit ng binata ang labi sa mapulang labi ng dalaga. Padampi-dampi na animoy na nunukso hanggang tuluyang bumigaw ang pagtitimpi ni Marco. Tuluyang nangkin ang malambot na labi nito. Habang si Romina, tila nadala sa kakaibang dimensyon ng mundo. Ang mainit na labi ni Marco naging mapangahas at mapaghanap. Ang kamay ng binata ay masuyong humahaplos sa batok niya. Halos madalang ang dalawa sa mainit na halik na pinagsaluhan ng biglang, "Ay, itlog!" Bulalas ni Annette na napasubsob mula sa kinukublihang paso ng halaman. Dahil kakasilip ay naurong ang hindi kalakihang paso. Gulantang na napalingon sina Marco at Romina sa pinanggalingan ng tinig. Nanlaki ang mata ng dalaga na makita si Annette na alanganing umiti sa kanila habang nakasubsob sa gilid ng tiles. "Anong ginagawa mo dyan, Annette? Bakit di ka patulog?" Kulot noong tanong ni Marco habang yakap pa rin ang dalaga. "Ha? Sir kasi, kwan kasi?" Hindi malamang isasagot ng intrimitidang katulong. Paano ba niya sasabihin na tamang sinundan niya si Romina na makitang palabas to ng swimming pool? "Annette?" Ulit ng binata. "Sorry sir, wala naman ako nakita sir eh." Napakamot ng ulo si Annette dahil sa taranta. Pulang-pula ang mukha ni Romina sa sobrang hiya, kaya napasubsob siya ng mukha sa balikat ng binata at napapikit. Naramdaman ni Marco kaya mas lalo niya itong niyakap. "Don't be shy, sweetie. Besides, malapit ka na maging Mrs. Marco Santiago." Nakangiting bumaling to kay Annette. Lalong naniga si Romina pagkarinig sa sinabi ng binata. "Ano sir?" Halos maputol ang ugat ni Annette sa pagkabigla. "Yes, Annette. Soon, Romina and I are getting married." Nakangiting wika ni Marco pagkaraan, bumaling sa dalagang nanlalaki ang mata. "Anong sinasabi mo? Hindi pa naman ako pumapayag." Tarantang wika ng dalaga. "Ala, teka lang sir. Tatawagin kong lahat para malaman nila." Dakilang chismosa talaga ang dating ni Annette at parang may sugot na pumasok sa loob ng bahay. "Teka muna, akala ko ba isang linggo pa ako mag-iisip?" Agad tinulak ng dalaga ang binata para makaahon. Ngunit muli siyang kinabig nito sa bewang at mahigpit na hinapit. "Wala nang panahon pa, Tisaya. Tiyak naman papayag ka." Tudyo ng binata. Teka, ano sinasabi mo?" Agad tinukod niya ang dalawang kamay sa dibdib nito para magkaroon ng pagitan ng mga mukha nila. "Trust me, and everything is going to be okay." Puno ng suyong wika ng binata. "Oh my God! Confirm! Lovers in swimming pool!" Tutop ng bibig ni Liza kasama sina Annette, Manang Lydia at si Kesha. "Diba? Ayan ang patunay, hindi chismis." Segunda ni Annette. "Tito Marco, is that true? Ate Romina and you are getting married?" Nakangiting tanong ni Kesha. "Masyado niyo kaming binigla." Masiyang wika din ni Manang Lydia. "Mali po kayo." Naudlot ay iba pang sasabihin ng dalaga na magsalitang muli si Marco. "Yes, princess, and from now on, she is your Tita Romina."
Manang Lydia, pasensya na po kayo kung biglaan. Sagot ng binata. Marco, ano ba? Within this week, we will be having a civil wedding. Then to follow na lang ang church wedding. Muling anunsyo ng binata. At walang kaabog-abog, sinapo nitong magkabilang pisngi ng dalaga. Sinakaw pa nakaawang nitong labi dahil sa gulat at bilis ng pangyayari. Tilian at palakpakan naman ng mga audience nila sa nakikitang tagpo. Davao City. What? Napatayo bigla si Jackie nang marinig ang kwento ni Romina at ang nalalapit itong pagpapakasal. Oh my God, bestie! Talagang hinahabol ka ng sumpa ng kasal. Di makapaniwalang bulalas nito. Just be here, Jack, okay? I need you as one of my witness. Then yung friend ni Marco ang isa pang witness, si Jake. Anin dalaga at napasa po ng ulo. 2 araw mo lang ngayon, ikakasal na sila ng binata. At halos hindi rin siya makapaniwala dahil sa parang kidlat na arrangement nila ni Marco. Okay. I'm coming. Tamang-tama't may seminar akong pupuntahan dyan sa Maynila. But make sure sabihin mo sa akin ang lahat. Ani Jackie. Oo na. Don't forget to give me a ring when you get here in Manila. Sagot ng dalaga at pinatay ang linya.